into your eyes and burdened see to be much more than you can stand. But God is standing near. He sees your falling tears. Tears are a language God understands. God sees the tears of a broken heart and soul. He sees your tears and hears them when they fall. God weeps along with man and takes him by the hand. Tears are a language God understands. When grief has left you, love, it causes tears to flow, and things have not turned out the way that you had planned. But God won't forget you. His promises are true. Tears are a language God understands. God sees the tears of a broken heart and soul. He sees your tears and hears them when they fall. God weeps along with man and takes him by the hand. Tears are a language God understands. God sees the tears of a broken heart and soul. He sees your tears and hears them when they fall. God weeps along with man and takes him by the hand. Tears are a language God understands. Tears are a language God understands. Just the time I feel that I've been caught in the mire of sand. Just the time I feel my mind's been bought
That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. I want to know You more, deep within my soul. I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart, to know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me Christ that says, I want to know You. Oh, I want to know You more. When my daily deeds ordinarily lose life and song, my heart begins to bleed. To Him is God. I've run the race, but Good evening, everyone. So before we will start our program, we will be having one song service. We'll be singing Draw Me Nearer, hymn number 308. I am thine, O Lord, I have heard Thy voice.
Maayong gabi sa tanan. Ang sponsor sa ato ang program or ang magdala sa atong program ang Central Visayan Conference Officers with Ashiraya's music support. Task ko karon gabi to introduce our speakers. We have three. First is si Ma'am Michelle Nogra, ato ang Women's Director sa CVC. Second, si Pastor Romeo Ilustrissimo, atong Stewardship Director. And finally, atong CVC President, Pastor Bernie Maniego. So we may contemplate on our service tonight and celebrate the life of Mr. Bagoyado. Thank you. For our opening song, let all stand and sing, Hold Fast Till I Come, hymn number 600. Sweet promises given to all who believe. Behold, I come quickly, my own to receive. Hold fast till I come, for in waiting. Hold fast till I come, we'll watch and to pray, with us burning bright, because to all others in the night. We know He is near, but know not the day, as precious the summer is not far away. Hold fast till I come, sweet promise of heaven, the kingdom restored to you shall be given. Come and serve my joy, sit down on my throne, bright crowns are in waiting. Hold fast till I come. Yes, this is our hope, 'tis built on His word, the glorious appearing of Jesus our Lord. Promises all, it stands as the sun. Behold, I come quickly. Hold fast till I come, hold fast till I come, sweet promise of heaven, the kingdom restored to you shall be given. Come and serve my joy, sit down on my throne, bright crowns are in waiting. Hold fast till I come. Let us bow our heads for prayer. Gracious, loving God in heaven, this very moment we come before you to lift up our adoration and praises unto the God of the heavens and the earth. You are the owner of each of our lives, and we thank you, dear Lord, for extending our lives up to this moment. Though we are
sad over the passing away of Sir Maguyado, yet we are assured, dear Lord, that when you come, you are going to awaken those who have gone ahead of us, who are faithful. And we pray that as we listen to your words, you will be in the midst of us. You will give us the Holy Spirit to comfort us. And may the words in songs and in words will inspire us all to be more faithful until your coming. Thank you that we have a loving God who sees all our pains, our sorrows, and our tears. And these are but a reflection of this sinful world, and that we cannot wait to be in your heavenly kingdom that you have prepared for us, where there is no more crying, no more dying, and there's no more separation of loved ones. So give us the comfort that we need for tonight, and we invite you to be in our midst. In dear Jesus' name, amen.
May gabi is, kaninyong tanan, taliwala sa atong giatubang karon, masubo nga talan-awon, lasbina sa pamilya Bagoyado, among gipaabot amo ang mga condolences from Central Visayan Conference. And I would like to include even from Adventist Academy Cebu because I understand all the children and the grandchildren are alumni. So we thank you for your continued patronage. Though I'm not connected anymore at AAC yet, I know we are connected because we have been together in the academy. Kuyog-kuyog Minimaki karon in the Alumni Association. He is our vice president. And nagka duol-duol po mig batch ni Brian in high school. Sunod me. And I know Ma'am Annie Vic because he's the batchmate of my husband. Reunion po ni sila sa una sa balay. And Marcia, pirmi mikita sa school when the children were still studying. It has been a practice of CVC under Pastor Bernie's administration that wherever we go, kung naay nipahuway mga kaigsuonan, kaming tanan mo sulti. Pero minti ko makalusot karon ra gyud wa. Ang akong rason, sung leader lang ko. Ako presider. Karon kay murag gipiit gyud ni pastor. Storya ta, tag 5 minutes lang ta. So it has been a practice mga kaigsuonan og karon na jud wa na gyud kaikyas. Mo volunteer ta og kanta pero maulo ko mo kanta kay na mga nindot manganta. Anyway, siguro galikay lang ko pastor because the passing of my father is still fresh to me. So karon gani murag emotional ko, but I hope makalahotay lang ko ani. And let me start by saying a famous Korean K-drama entitled It's Okay Not to Be Okay. Okay ra ba gyud nga dili okay? Sa mga nakakita sa K-drama, okay ra ba gyud? And according to the song of kisa ni Henry Spafford, is it? Yeah, Horatio Gates Spafford, It Is Well With My Soul. Well, that is easily said than done. When the time is okay, sayon ra gid na isulti, it is well with my soul. But in situations like this, salig ra gyud og paglaom ra gyud diha sa Ginoo ang ato ang kuptan so that we can say it is well with my soul. I want you to imagine yourself, you and your family going out for a picnic. Magtalagsan na lang ng picnic karong no? Murag ganahan na mag-travel, malling kay bugnaw. But during the old times, we'd love picnics. Ganahan kay ta. Og siguro karon di na kay ganahan at mga bata og picnic kay mahadlok maitom no? But yeah, hadlok na sa init kay hadlok ang mga skincare. But try to imagine yourself with the kids, the parents, the members of the family going out for picnic. Everyone is excited. Siguro bit-bit ta ng dalhon nun. Dala ta ng mga attire, rash guard, pagkaon especially, no? And while you're already there in the middle of the park or maybe middle of the beach, when nag-picnic na mo, well, all of a sudden, it rained. And it spoiled the food, spoiled your preparation. Siguro ang inyong banig-banig din ha, no? Nabasa. Because there was a heavy downpour. And sometimes, life is like that. There are surprises beyond our imagination. There are surprises beyond and even circumstances beyond we expect. And I don't know, and I don't think if the family of the Bagoyados even expected this to happen. Wala gid siguro nato
maglaom nga moabot na ni nga panahon, no? Well, let me share a part of my father's history also when he passed away. I know he was sick, no, he was diagnosed of cancer, but I didn't expect that day would finally come. It was a Sabbath morning, unya tanaw na ko siyang mata, murag dilated yang mata, murag naglisod siya kaon ato through tube feeding. Ako ni at hatag niyag food, imbis mo adto na ko sa church, kay potluck, sa care group, yet wala ko nakaadto kay ako siyang giatiman. And wala gi ko nagdahom, that would be the time. So ako siyang gilimpyuhan, ako siyang ginan hulat-hulat lang ta, kay maabot akong brother, dalhon ka sa Miller, check up ta, ako siyang ipunta na gusto ka mo simba, yung uyango pa siya. But you know, I could sense nga murag nagluya na gid siya ato. And then, suddenly, ako limpyo naman siya, busog na siya, ako siyang gipatukaran og music, kanang mga Bisaya songs from Hope Channel nga mga kanta. And before I left him in his room, I prayed for him. Ako siyang gipasalamatan sa iyang kaayo, sa iyang kabuutan, and above all, I thank him for the faith he has left us. Ako siyang gipasalamatan sa pagtuo nga iyang nabatnan hangtod sa katapusan. Ug mao po ng pagtuo akong pagabatnan hangtod nga siya moabot when Jesus comes in the clouds of glory. And all the while, when I left him from his room after that long prayer of gratitude and submission to the Lord, I didn't know that was the last time. And ang buhing pagampo lang na ako magkaigsunan that I and my siblings, together with our children, my father's grandchildren, will be faithful until the coming of our Lord Jesus Christ. So circumstances may come beyond our imagination, and let us draw lessons, though we may say it's okay not to be okay. Though there is a song that says, "It is well with my soul." This teaches us that we can still trust God even in difficulties. Makasalig yapon ta si Ginoo bisan sa kalisdanan. And I know that it won't be the same again coming home without your father's presence there. Ma'am, it will never be the same again. There will always be that emptiness. That's why we will look forward for that grand reunion in heaven. Second lesson is, "It is well" teaches us every challenge is an opportunity to grow. So, wala na ang ato ang father figure sa panimalay, who is our strength. All is left is our dear mother. And it is still an opportunity to grow in faith together despite the absence of our father. Bisan siya ang nagdala siguro ninyo, or ang mother ba nagdala nato ninyo, family, diri sa iglesia, yet there is still something that we can hold on to, the legacy of faith that they left us as our father and our mother. Ellen White says in Testimonies for the Church, Volume 3, "No affliction comes to us by chance. All is ordered by infinite wisdom. We may trust in His love." So as part of our journey here on earth, as part of the curse of sin, as part of the sin committed by our first parents, this will all come to us. Nakauna lang si Sir Victor Senior Gamay. Lesson number 3. Even when we don't understand, God's love and wisdom are at work. Sahay di ta makasabot. Ngano pong si Papa pamangyud. Sahay mingon ta buutan man kay ni siya. Maayo man iyang lifestyle. Ga-exercise, vegetarian, no? Naa sa pagtuo,
Nganong si Papa pamangyod, no? I could say nga, akong Papa dili smoker, but the cancer that caused his death was for the smokers. No? Diri gyud sa upper palate ang iyahang cancer. Kapangutana ta man kay igsuonan kay tao raman ta. But one thing is for sure, God's love is always constant. Even Elisha, when Elisha arrived during the death of the son of the Shunammite woman, God performed a miracle. The child came back to life. Life's tragedies may feel final, but God is still writing the last chapter. Even when death comes, God has a reason under heaven. What if a patient stays alive, bedridden for years, financial constraints, the patient is in pain, and so does the family members? Isn't it a reality? Would you still want that individual to stay longer when everyone else is suffering? No? Emotionally, financially, mentally? No? You would like Jesus to come in an instant para makapahuway siya, makapahuway pud ta. So may I leave these lessons from this inspiration. It is well, mga kaigsuunan. This teaches us when we can still trust God even in difficulties. Every challenge is an opportunity to grow. Even when we don't understand, God's love and wisdom are at work. May God bless us all. Mayong gabi Ato iuli ang dungog o himaya sa Ginoo siyang gihatag nga panahon. Alright. Akong basahon ang giingon sa Biblia dinhi sa Juan 16:23. Sabi ni Isaya nagingon dinhi nga dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagulanan. Apan sumalig kamo nako gidaog ko na ang kalibutan. This is a strong statement and an assurance to each one. The only thing we must totally trust to the Lord. Nini kalibutan nga itong ipuyan, matag karon niya magkadungog ta og mga panghitabo. Apan unsay atong solbad. Dinhi sa balaang kasulatan na hisgot nga doon na tayo daghang kaaway. We are surrounded with so many enemies. But the Bible gives us an idea that death is the last enemy to be conquered. Kanus aman nato makungkid ang kamatayan. When Jesus was crucified on the cross, death was already conquered. That's why St. Paul says, "O death, where is your sting? O death, where is your victory?" Now we are assured enough that those people who rest in the Lord will receive this promise of eternal life. There was a man in the United States of America in history of the name of Henry Patrick. You know what is Henry Patrick? A famous man. Fearless statement in the United States. O saan ni kapanahon, when he was about to die, he was surrounded by his friends and also his siblings. Abi ni mo pangutana, mingon siya nga, "Come, I have something to give you." Maghimo ko will and testament. Ang mga anak ng utana nga, o sa maihatag nga will and testament sa atong amahan, nga nagdegosyo purdoy man. O niya, sa tanan negosyo, mga yuta na baligya. Ang kabtangan sa bangko, wa na gyud habilin. O ang habilin, kininan gyud ang balay. Kung doon na may makaplagang yuta, kanang naara gyud sa kusina.
Unya, si Patrick Henry nga nagtanaw sa iyang mga anak. Nasayod siya kung unsay naa sa hununa. Siya, I know what is in your mind. Nakahibalo ko nga, wala gyud ko'y kahatag na yung kabtangan. Pero doon ako'y pinakamaayong kabtangan. The best legacy that I would like to leave this generation. Ang akong ihatag kaninyo nga testamento ang kadato sa relihon ni Kristo. Nagpasalamat ko nga kining pamilya. It's a long time. Kita na ako ang ka-active sa mga anak. Bisan sa mong hitabo, makita na ito ang kanunay na sa iglesia. Pasalamat ko ni Sister Marivic na connected sa atong institution. We praise the Lord for that. No? Nga, kung doon na may mga legacies nga ito ikahatag, usan ni ini, walain, pinakamaayo, ang kadato sa relihon ni Kristo. Kung ang Kristo mo'y naan na ito, doon na tayo assurance sa tanang mabutang. It gives us an idea that everything in this world will pass away. The only thing we need to have, we should have kinini na gitawag na to daily connection to the owner of our lives. Usa ka panahon, mangandoy ta nga, unsaon nato nga mabuhi pag yun ning atong maminahis kay buhi. Nakahinumdum ko ni Brother Dave Riquelio sa diha pa ko sa Adventist Hospital, Cebu. Yung siya, Pastor, pagkaswerte nagkita ta. Ano man, naami silingan nga mamatay na ron. Unya, pagtanaw, sige, wa pa man namatay, nagpaabot sila sa ilang pari. Wa man sab naabot ang ilang ministers, naghangyo sila nga pidin lang Baptist minister ilang silingan. Wala sab diha. Mi-offer ko nga pidi among pastor. Isugot sila. Mianhi ko din sa hospital kay mangitag pastor. Ikaw gyud ako nasugatan. So adto ta karon. Unsa orasa? Siya karon dayon. Siya kanusa man kang bakante? Kung akong bakante alas 10 sa gabi siya. Ano man daghang kong pasyente. Mugikan musugod ko alas 7, muuli ko alas 10 gabi Kay tanan imo man nagbisitaan. Siya tawa napatay na. Ano man? Base patay na gan siguro ron. Ego kung wa pa mamatay tawagi ko. 9 o'clock kring ang cellphone. Siya pastor, ari buhi pa. Sige kuha ko ni Brother PD. Ganha mi diha sa sa ito gani. Inayawan. Unahan simbahan sulod ni. Naadta na ko mga beyond 8 at 10 o'clock si Alquino nga nagkuma na. Unya, 8 na kaadlaw ay kaon. Unya, gi-inject to ni Doktora sa ito ganing Riquelio. Wala may lamoy. Tuon na gyud siya, paabot na gyud mamatay. Anointing man, ako gitawag ang mga pamilya. O singkong sugod, akong gihunghungan. Sigo, nakadungog pa ni. Sige na ko. Toto Alquino, di ka mamatay. Maganuwin ko nimo. Gikan ko sa Adventist Hospital Cebu. Si Pastor Ilustrisimo. Ganuwin na ko igsoon. May uli niya wala na. 5 days after nakita mi ni Brother Dave, si Pastor Aragon, hinumdum ka katong atong ganuwin, ano man. Naglakaw-lakaw. Ato ka doon. Sa kay misang sakyanan, naniudto sila sa iyang asawa, nagsalong. Siya, maunay, namo nagkunin mo din nagampo. Kumabo, sige, humanan inyong kaon, istoryahin mi. Siya, Pastor, it's a miracle. Kaya nagtuo mi nga, mamatay na akong bana. Naon sa ba nga, nangatug mi mga alas 4 kadlaw, na may naglakaw-lakaw sa sala, naguyod-guyod si GT, nga ako magbana. O kaya na imgyatag na kinabuhi sino. So, ang ako maunay nga, change your lifestyle. Karon, usay doon mga panahon nga expected na to mawa na buhi os Ginoo. Tay mga tawo nga mabuhi pag yun namatay. Ngano mahitabo ni? Kaya hinumdum ko Mrs. Cabaluna. Siya pastor, ang akong estudyante nagkuma karon naa sa Vicente Soto. Unya nakakuan sa Ilaga. Sakit sa Ilaga lagi.
ihi silaga. Karon gipaabutan lang nga mamatay. Ipalihog ampo, pastor. Kuya sa man natong ampo niya man ko. Magampo ra ta. Kita duha magampo. Iko karon human naman tag ampo, magpaabot lang ta usay may tabo. Siya pastor, unsay akong buhaton? Ikaw unsa may imong una? Si ko magdakog uling dito pastor, ako siyang paimnon. Ko pareha gyud tag hunahuna. Dadi dito, paimna. Asay sudlan nimo. Sige tabunan nako og kuan ang ingon ani. Unya dayon nagkuan ko og pa-drop niya. Magigsonan kung wala dihang doktor, may magbantay, gipanamanam. Pagkabuntag, pagkadlawon, may mata ng bata. Unya nabuhi, nagauli pagsunod adlaw. Nauli ang doktor ng bakasyon. Inya pangutana siya, ngano nabuhi man ka? Nagtugo ni mo patay na kapag ka na ko, nga nabuhi man ka? Ngano ako may pangutan-on doktor, ikaw may akong doktor. Pero yun na, ang Ginoo mo buhi pag yan. Doon ay mapanahon nga masatong hunahuna, kung atso'y mahimo na kinini ang Ginoo. The only thing, that's God's prerogative. Kung ang tao buhion madili, ang ato muhangyo rata, di ba? Muhangyo ramanta. Ang ato sa kigsuon diri sa Liloan, gibisitaan na mo 8 days nagkuma. Unya cancer, gitagalan na lag bulan, isa ka bulan. Unya si Brother Roger. Kumasa mo paggawas, tawagan ko, pastor. Ang imong giampuan ba mibangon, nagmata, mibangon tuwa sa CR. Pagkasunod adlaw nakagawas. Dili mga buta nga beyond sa tinawhanon nga mahimo sa doktor. Kini kapila na mga pag-ampo nga atong gihimo. Pero ang Ginoo mitugot. Usahay ang kamatayon mahimo siyang solusyon sa mga pagantos. Apan ang ato lang ang assurance sa saad sa Ginoo. Sa diha nga si St. Paul misinggit nga miingon, O death, where is your sting? O death, where is your victory? Sa diha nga si Kristo nagpakamatay sa cross, naghatag na og kasiguruhan, bisay unsay atong mahitabo sa kalibutan, naan na nagpabilin ang kinabuhi nga way katapusan. Katapusan. Doon ako'y isugilo ninyo mahitungod sa kasaysayan sa mga tao sa una sa Ehipto. Yatong mga 14th dynasty, makita nimo katong ilang mga Pharaoh sa una. Dito man to nila ibutang sa kanang ilang lubnganan sa Mami. Nakita nila panahon nila ni Kamusi, ni Kapa, ni Kupo, ni Rameses, kadto ni Tutankhamen. Nga kung doon ay mamatay, kung unsay ganahan anang tao nga mamatay, ikuyog. Ikaw buhay ka. Ya ganahan ang hari nimo. Ikaw matay, apil kag lubong dito. Ikaw may kay muluto, ganahan kayo sa imong pero apil kag lubong. Mga iro, doon ay usa nga namatay nga ganahan kay siya mga bulak. Pagkamatay niya, daghang kay mga bulak gisuod sa iyang lubnganan. Matod pa doon ay gihimong excavation, pag-abli sa lubnganan, nakita niya, puno yung bulak ang mao nga lubnganan. Sa nakasuod ang hangin, nakita nila nga doon ay usa ka botilya nga naay nagbarog nga tanom ug pagsulod sa hangin napulpog ang botilya, napulpog ang tanom, napulpog ang tanang mabulak na himong abo. Sa pagsulod nila ilang gihikap ug ang ilang nakaplagan kadto na lang murag liso nga gagmay. Na-identify nila nga liso sa mong tanom. Og ilang matod pa sa naturalist nga ang edad almost 3,000 years. Pero ang liso buhi pa. Og ilang gisuwayan pagtanom dito sa Germany. Og nakita nila nga pila ka mga adlaw mitubo og tanom. Mituro ko sa kagwapong bulak. Ginganlan nila sa usa ka botanist nga gitawag nila si Dahlias. Mao ni natay bulak nga dahlias ron. Nakita na buhi. Ang pangutana, how come nga nabuhi ni siya? It's a long time. Imagine, almost 3,000 years. Ang idea mao nga, bisan unsa kadugay ang tao, ang usa ka tanom, nga basta buhi lang ang liso, once it will touch down into the ground, it will spring up into a new life. That's an assurance. Nga ang mamatay kang Kristo, buhi siya nga liso. Bisan unsa pa kadugay,
og sa diha nga kining atong liso karong itanom, unya nagpaabot tag kasiguruhan, it will spring up into your life. Alang sa mga pamilya, ang atong handom. Pila ka adlaw ato na siya itisok. With assurance, na usa kini kabuhi nga liso, na mabunga kini sa kinabuhi nga way katapusan. Katapusan nga akong basahon nag-ingon dinhi. Doon ay statement nag-ingon ang si Ellen White. Matod pa niya, death ang kamatayon kuno dili kuno makausab sa kinabuhi. Growing a happy home, page 14. The traits of character you cherish in life will not be changed by death and resurrection. You will come up from the grave with the disposition you manifested in your home and in society. Jesus does not change the character at His coming. The work of transformation must be done now. Our daily lives are determining our destiny. God bless you. If a moment is like 1,000 years, a few moments ago He came to love, to heal, and to calm our fears, and to save us by His name. For He had promised to come to redeem all His own. We just didn't know how or when. But if a moment is like 1,000 years, in a moment He'll come again. We wait on the Lord to hear our prayers. We long for a time to rejoice. We know He is listening. We know He cares. He says His still
the God of all time and the Lord of all space is unfolding his endless design. Immortal, invincible plans he has shaped to his matchless rhythm and rhyme. All the beauty he is, ever was and shall be, all the glory beyond what we've known, soon displayed in the heavens, every eye soon will see as he comes back to claim his own. If a moment is like 1,000 years, a few moments ago he came to love, to heal, and to calm our fears, and to save us by his name. He had promised to come to redeem all his own. We just didn't know how or when, but if a moment is like 1,000 years, in a moment he'll come again. If a moment is like 1,000 years, in a moment he'll come again. He will come again. Jesus Christ will come again. He will Paduol ko ninyo kay murag layo kayo ko. Maayong gabi sa tanan mga igsuonan, ilabi na sa panimalay ni Igsoon Victor, si Tatay, no? Can I call him Tatay? He's 82 years old. Thank you, Azaria Singing Group, for your dedication in the music ministry. You have touched our hearts tonight. Thank you so much for that very powerful and inspiring music rendition. For in behalf of Central Visayan Conference, we call CVC a family. We would like to convey our profound and wholehearted condolences to the family of Baguyado. Iyan na ning takna karon. This is really the turn of Tatay Victor to rest. Gikan sa iyang nga labor, gikan sa iyang pagkinabuhi. Ang balaang kasulatan nag-assure nato. Karong gabi, a very common passage in the Bible, in Philippians chapter 1, verse 23. You know that. For me to live is Christ, and to die is gain.
What a wonderful words stated by Paul. The last phrase, it says, to die is gain. Naabay ginansya ang mamatay? Di ba? Ginansya. Wow, what a wonderful words of assurance this evening. Nga kung mamatay di ay ta, ginansya. But balik ta sa first phrase. For me to live is Christ. The next phrase, imo lang siya ma-appreciate if the first phrase of the statement, imong gikinabuhi. Di ba no? For me to live. Alang kang San Pablo, ang pagkinabuhi diha kang Kristo, ang kamatayon ginansya. Pagkanindot. Now, are you ready? The questions this evening. Are you ready to take your turn to rest in death? I don't know. But so many people today, dili sila gusto mamatay. But this evening, I would like to tell you nga ang kamatayon part sa script. Gialaw sa Ginoo nga kini siya bahin sa kinabuhi sa tao. But we know that the reason behind, at first, ang kamatayon, it was not included in the plan of God. It wasn't included. Meaning to say, that is why God, through His Son, Jesus Christ, sa diha nga nakadungog siya nga ang iyaha nga close friend nga si Lazaro namatay. Unya, na-delayed man siya pag-adto, mo na ganiha si Pastor Romy, giampuan niya, nabuhi. Siguro kung tuas Pastor Romy sa panahon ni Lazaro, kasi mabuhi pa to. But wala si Jesus, gituyo gyud niya, nga dili siya makaabot while Lazaro is on the 50-50 sa iyang kahimtang. And when he came visiting the tomb of Lazarus, he demonstrated how emotion plays a very important role when you are in bereavement. Emotion. Hilak siya, oy. Hilak siya. One of the shortest verse in the Bible, 11:35 in the book of John, and said, Jesus weep. Si Jesus, mihilak. Dili tungod kay si Lazaro namatay, naghilak siya, no. Apan ang iyang paghilak magigsonan because it was not in the plan of God that his best friend, his close friend Lazaro mamatay. Kung naa pa si Ginoong Hesus karon, Jesus will what? Will shade tears from his eyes. Kay dili kini part sa plano sa Ginoo nga mamatay ang tao. But dinhi kung ato siya igsuon tagaan og ikonteksto nato ang atong understanding, human understanding, mas nindot na lang mamatay ang tao sang sa walay kamatayon. You can imagine that. That is why in the epitaph, in the tomb, duha lang ang imong mabasa. Abot kinsa po nag-imbento ani sa epitaph. O sige, ingon sa epitaph, R.I.P. ang lapida. Then another one is D.O.M. Sa mga Ilonggo pa, ang R.I.P. no, retobado ini nga patay. Butangan na R.I.P. Nya kining D.O.M. dumduma utang mo. D.O.M. Rest in peace and died on
memory. Ganong gibutangan na died on memory kay katong gabanggaan, katong gidunggab, katong na mabdos nga namatay siya sa iyahang pagpanganak, butangan siya DOM. Died on memory. Sila man nag-imbento, anak. Ako lang nag-relate sa inyo. Igsoon, the point here is that, kung wala pa'y kamatayon, usa ka ang kahimtang ni Tatay Victor. Loy! Physically, what? Affected siya. And also ang family, oy. Muna nga, primero, hila kay grabe yun ang ilahang kaluoy sa ilang inahan nga giatake, stroke din sila gusto. Uy, ning drug naman pila ka buwan, Ma'am Michelle. Na-drain na ang ilang resources. Unya, magsigig yapungan ang mga anak dito ang pamilya, wa na inahimong trabaho. You can imagine. Nahurot na gud ilang kwarta. Ang katapusan nilang gag-meeting ang mga bata, pag-meeting, nagdesisyon nga, ang katapusan ibaligya nila ang ilang balay gigipuyan o ang yuta. Gibaligya, kaya na ni mama, in short, pagbaligya, gibayad sa ospital, gamay na lang habilin sa kwarta. Wa na sila'y kuhaan pa. Primero, grabe ko nang ilahag yung luoy sila kay mama nila, hilak sila, di sila gusto sa mama nila. Pagkadugay, naiusa ka anak, ning adtog yun dito sa iyahang mama og naghunghong kay ang last nga dili mawala sa tao bisan pa nagapiyong na siya ang iyang sense of hearing. Ingon ang bata, ma, ang atong kwarto sa bangko hurot na. Ibaligya na mo ang sakyanan, ma, hurot na sad. Unya ang atong yuta dito sa pikas mga subdivision baligya na mo hurot na sad. Karon ma, ang among gidesisyonan, gibaligya ang atong balay ug ang yuta nga among gipuy-an maluoy kami, wala mi gipuy-an. Mapag-utong na lang, ma. Sabi no? I cannot imagine those who are in the hospital right now, those who are in the ICUs, standing for tugay kaayo. Minilyon na ang bayranan. Unsa kaha og dili og walay kamatayon sa tao, unsay may tabo. Think about that. Imagine about it. So ang kamatayon igsoon, giapil lang sa Ginoo sa iyang script as what? As the consequence of sin. Ang Romans chapter 3 verse 23 nagapahayag kanato sa very powerful truth in the Bible nga nag-ingon magigsuonan, for all have sinned and come short of the glory of God. Good news. Ang tanan sa tabangan sa Dios mga makasasala. Kitang tanan na kubsan sa himaya sa Dios. O sa giingon niya sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Pwede ba mahimo kita nga balaan? Bisan pa kita na tao sa salat. That's the question tonight. That is why the last generation theology, their theological teaching is that we are not actually inheriting the sins, although we are born sinners. But we can live a holy life. I don't know if you will believe that. But tonight, I would like to declare to you according to the Bible. In Psalms 116, verse 15, precious in the sight of God are the death of what? His saints. Uy, naadi ay mga balaan sa tubangan sa Diyos nga nangamatay. Wow. I
cannot presume, but might be I can say that si Tatay Victor, one of the saints that God considered during his lifetime. Ibalik na ko ang akong premise sa pagsulti, for me to live is Christ, and to die is gain. And now, the book of Psalms, ang ingon, bililhon ang kamatayon sa tubangan sa Dios sa tao nga balaan. Pwede di ay kita mahimong balaan, mga kaigsuunan. Pwede di ay kita makinabuhi nga balaan. Pero imposible nga usa ka tawo mahimo siya nga balaan nga wala siya diha kang Kristo. So karong gabi, si Tatay Victor naa siya kang Kristo. But ako usa tagaan ka mo gamay kay gamay ra man ang pansuhri kaayo ha kay ako man naulihigod. Nag-unaman mo na dali ra mo na human. By the way, mao gining among culture. Imbitahon gani kami sa patay. Unya daghan among mga director tag 5 minutes. Bulahan mo kaayo kay daghan ninyong speaker. Ang uban naglisod pula kanisod basta na kami ana gyud dili pwede nga usa lang mosulti. Bahin gyud ang time. Karong gabi ay magigsoon, akong tagaan gamay definitions who are the saints. Para atong yung masabtan klaro. And then, in the sight of God, while we are alive, buhi pa kita, maplano nato atong kinabuhi nga pwede di ay kita magkinabuhi nga balaan. O sa pagbalik sa Ginoo, i-consider sa tanga, precious are the death of His saints. Ako kamo dadon sa Revelation 14 verse 12. Memorize niyo na? Sa gingon, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Sa ato pa, pwede di ay kita mabalaan. Kanang, ayaw ko ninyo i-misinterpret ha. I am not, making any interventions or mangumintar ko, dili. That is not our culture. Siguro na may uban, pero ako dili ko. Sa atong mga bisita nga na dinhi. Mangutana ko ninyo, pila ka santo sa Pilipinas ang gi-canonize sa Vatican nga ni adiri sa Pilipinas karon? Inyo na ilahan. Si Pedro Calungsod, si San Lorenzo Ruiz. Duha lang, no? So far, ako nabalaan, do basig na apa, duha lang ako nabalaan. Kini sila ang pag-canonize dili sa yun. Perting dugaya, oy, grabe pila ka, kung nga, i-evaluate, una sila gi-declare nga, santos. There was a move gani nga si Cory Aquino, kuan siya nga, himuon siya nga, santos, pero wala may na yun. Kaya dili lalgi lalim. Tinuod gid ay nagingon nila, kung gusto ka mo santos, pag-antos. Kay mahimo kang santos, kinahanglan ka muluhod gikan sa pultahan, paingon sa altar, unya ang imong lawas, imo siyang sakiton. Kuyawa din mo, di ko mahimong santos. Oy, kay, dili pwede. Sa ato pa, sakripisyo, imog yung sakiton imong lawas para nga i-declare ka nga santos. Pero dirita sa Bible. Usay giingon sa Bible, Revelation 14 verse 12. Here is the patience. Ania ang pailob sa mga balaan. Take note the word sense. Balaan, nanay-nita. Unsay kinaiya sa mga balaan? Sila nga nagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinuuhan ni Jesus Christ. Sayon ra di ay masantos sa tubangan sa Ginoo, magtuo ra di ay ta mutuman sa iyang sugo ug atong bantayan ang iyahang testimony, the spirit of prophecy. Nganong ako ning gi-present sa inyo tungod sa premise nga Ginoo nagingon, precious in the sight of God are the death of His saint.
Dili ko makadeclare na nainita nga si Tatay Victor Santos. Ang Ginoo lang. Pero karong gabi, isultihan ako kamo, nga kung mutuman kamo sa sugo sa Dios, mutuo kamo sa tinuohan ni Ginoong Hesus, you can be classified as saints. Saints. Dili ko magdugay yun, no? Kay, basig mapulaan mo na ako. Hala siya, lansi ka siya, kay iya makauban. Dali na naman niya, siya dugay kayo, kasalig siya kay Presidente dili. Katapusan yung bersikulo akong ihatag sa inyo. Nag-ingon ang Revelation chapter 14, verse 13. And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Kanindot sa saad sa Ginoo. Ganiha, nag-ingon siya, precious in the sight of God are the deaths of His saints. Karon nag-ingon si San Juan sa Revelation, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Oh, kanindot sa Ginoo. Sa ato pa, si Tatay Victor, bulahan siya, malipayon siya, nga namatay diha sa Ginoo. Bulahan. Unya, unsa pag-iingon din set the spirit that they may rest from their labors. Sa ato pa, ang kamatayon, solusyon sa atong pagsakripisyo, sa atong pag-agulo, sa atong kasakitan, nga mopahulay na ta sa atong kabudlayan. Wala na'y reuma, wala na'y sakit sa hawag, wala na'y pressure, wala na tanan. Kanindot, no? Tanawon nimo, hamuo kay katulugon ni Tatay Victor. When in fact, the Bible naghatag ka nato sa kahulugan sa kamatayan in John chapter 11 verse 11 nga natulog ra si Tatay Victor. Hindi din ka balukas ka matuura, no? Di ka madlok mamatay. For example, nabi mo, miabot ang akong kabalaka because of my wife, Pastor Banal. Kabalo ni sila nga akong wife nga living under God's provision na siya. 40% siya nga mabuhi, 60% siya mapatay. Gimilagruhan sa Ginoo. Gabi, pastilan. Ma'am Michelle. Lain naman niya paminaw. Gapuot niya ang dughan. Naana siya problema actually sa iya nga heart. I-recommend na siya for angioplasty, dili siya kay sakitan ko no siya. Wala ko problema, di ko man sa mapugos. So gabi ning abot yun nga laing yung paminaw, ko to mag-pray ta sa Ginoo. Pag-pray ko Ginoo, ikaw na bahala sa akong asawa, ako siya itugyan sa imo. Di ko kasabot sa akong gibati. Time will come nga inyo sad na ma-experiensyahan. Kamusta? Ning hagan-hagan na ni ko Ginoo, salamat. Lain na sa akong pagbati. Oy, kana bang actual, ako manggod na primero pag kumatos niya, magigsunan, ako sa nag-rescue dala sa ospital. Dili na ko gusto. It's na-trauma, na-trauma na ko ba? Ko to Lord. Grabe man oy. Pero mag-exonan karong gabi, I would like to tell you the truth. Nga tugutan sa Ginoo, mamatay ta para makapahulay na ta sa atong kakapoy. Kapoy! Kapoy inihap og sinsiyo. Kapoy inihap og kwarta. Kapoy bayranan sa sakyanan, nga daghan kaayo. Magguba, inugpa-repair. Ang uban, mangitanaw sa daghan sa hayahaya, no? Dili hayahaya. Kapoy sinig ihap og kwarta, samot nang wa kay giihap. Pero tisang kapuya. Jigas. Kapoy both. Dato kapoy, pobre kapoy, walay hayahay sa kalibutan. That is why ang solution, papahulayan ta. And last, I would like to share to you,
and their works do follow them. Unsay mo pabilin, Nanay Nita, kung ang tao mamatay? Wala. Kay naglubong kami, wala lang madugay dito sa Masbate itong Huibes, Ma'am Michelle. Mga Rodalis na namatay. Paglubong, naibag pa sulod sa ipasulpitan pastor. Bag dito, wala lang po. Kung sakha to, basig natin. Butang ditong bag, ipadala na. Paglunod yun, grabing minatay yun sa member sa family. Hilak yun, grabe yun. Mga lipong na yun. Ayaw palabi. Patay naman na, babanhaw man na. Padi magibapunggay kay pinangga, magigalahalali si hilak. Minatay yun. Tungod kay ang namatay, himanggaon kaayo. May natagon kaayo. Ang iyang mga apo, grabe hilak yun. Kaya wa pa gani mga ayo, tagaanan niya, ginapa-eskwela, tanan. Ang iyang binuhatan, badili yun malimtan sa iyang mga bata, sa iyang mga apo, sa iyang mga parenti, the good works that He has what? Maudya ini. Bisag mamatay ta, bisag wala na si Tatay Victor, di yun nyo malimtan ang maayong binuhatan ni Tatay Victor. Your good works will follow. Karong gabi, may igsoon, bulingkod ako. But I would like to give you the assurance. Ang Ginoo mo balik sa dili madugay. He promised that He will come and resurrect those who are in the graves. John 5:28 and 29. But take note, balikon ako, una nga babanhaw, katulang ang naghimo sa maayong binuhatan. There are two kinds of resurrection. Resurrection to eternal life and resurrection to damnation. So, magpili ta mga igsoon, niining duha. Kamu na mag-decide sa inyo kaugalingon, but ang Ginoo nakakita ka Tatay Victor, precious in the sight of God. The death of His sons. Karong gabi ako hangyoon ang membros pamilya, mga bata, si Nanay Nita, maghahimo kami special prayer para sa inyo. Pwede ta makatindog. Ako ngayon si Pastor Romy, si Pastor Banal to join with me alang sa paghimo sa special blessing sa atong sa members ni Tatay Victor nga nahabilin. Mga apo, na ay mga apo. Dali. Napabay igsuon sa Tay Victor din nga wala pa kaabot. Sige. Sige, mag-pray kami para sa inyo. Ato iduko atong mga ulo, mga kaigsuonan. O Dios nga labing balaan nga na ikaw sa gatasan sa mga langit. Ginoo nagabarog kami sa imong tubangan. Kauban sa minahal nga pamilya, members of family ni Tatay Victor. Imo siya gipapahulay Ginoo sa edad nga 82. Salamat Ginoo nga imo siyang giamuma, imo siyang giampingan sa diha nga siya buhi og nangalagad siya kanimo. Salamat sa imong mensahe Ginoong Dios nga ang kamatayon diha kanimo usa ka kadaugan. Ginansya kani Ginoo sa mga tawo nga nag-alagad, nagmatinumanon kanimo. Bisan pa si Tatay Victor ning pahulay siya sa iyang kamatayon. Apan usa kini Ginoo ka kadaugan alang sa iyang kaugalingon ug alang sa panimalay. Ginoo among nasabtan nga
kini nga kahimtang temporaryo lamang magabalik si Ginoong Hesus sa dili madugay. Iyang banhawon ang nangamatay nga nag-alagad diha kaniya. Ginoo, hinaot ang minahal nga membros panimalay ni Tatay Victor, iyang minahal nga asawa, si Nanay Nita, mga kabataan, mga apo, ang iyaha Ginoo nga mga in-laws, ania nagatindog sa imong atubangan. Kumplito pa sila kauban ni Tatay Victor, apan Ginoo sa diha nga ilang dad-on sa temporaryo nga lubnganan nga kapahulayan ni Tatay Victor na kulangan na sila. Apan bisan pa nga dili na nila makita, dili na nila maistorya si Tatay Victor tungod kay imo na siyang gipapahulay. Ang iyang binuhatan magapabilin nga ligasiya, magasilbi nga inspirasyon alang sa iyang members sa family. Labaw sa tanan Ginoo. Ang iyang pagkamatutom, pagkamatinumanon, pagkamaminatud-on, sa pagpangalagad kanimo. Maoy himuon nga inspirasyon ug sumbanan sa members sa family nga sila Ginoong Dios mag-aalagad kay Ginoong Hesus aron maangkon nila ang saad sa kinabuhi nga walay katapusan. Bendisyon ni sila Ginoong Dios. Samtang sila magapabilin diri sul sa pila ka gabi og ila kini pagadad-on sa temporaryo niya nga kapahulayan. Busa kami nga mga ministro sa Seventh-day Adventist Church, among iisa, ibayaw ang among makamot ibabaw sa ilang mga ulo. Naghangyo Ginoo sa imo nga special blessings, sa imo nga protection diha kanila. Naghangyo kami amahan nga imo ipadala ang balaan nga espiritu, nga maugayod ang magagiya kanila, nga mag-aalagat sila kanimo Ginoo nga maminatud-on ug matinumanon sa imong palatukoran. Ginoo, nasayod kami nga kaming tanan niining kalibutana. Walay kasiguruhan ng among kinabuhi apan ang kamatayon sigurado. Busa samtang buhi kami, amo Ginoo himuon kining resolution nga amo ikaw dawaton nga among personal nga manluluwas. Kauban sa mga kahigalaan, mga parintihan nga ni adinhi, i-blessed sila Ginoo. Nga kini karon ang kahimtang nga among gisud-ong ang kamatayon ni Tatay Victor. Mahimo kini Ginoo nga pangaminan sa matag usa kanamo nga samtang buhi pa kami, imo kaming gitagaan higayon sa pag-andam sa among kaugalingon. Nga kung moabot man kini Ginoo nga takna, nga turno sa among kinabuhi, andam kami tungod sa imong saad. To live is Christ, and to die is gain. Help us, loving Father, tonight. Thank you so much for hearing and answering our prayers. Forgive us, Lord, from all our sins. For this we ask in Jesus' name. Amen. Dengan salamat.
Sapagkat di mo batid kung ano dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Ngayon gawin mo na. Lumapit sa Kanya. Ibigay mo sarili mo sa kaluluwa. Huwag na maghintay, ngayon mo gawin. Sapagkat di mo batid kung ano dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Diyos nga balaan, gisimba ikaw namo. Daghang salamat sa mensahe nga nagpahinumdom namo nga naibuhi nga Dios nga ngay simbahon. Dunay saad akong kami matilmanon ang kaluwasan, ang kinabuhi nga way katapusan gisaad sa tanan. Himuha kanunay nga kami tao sa kalisod o sa kasayon. Magatuo nga ang Dios nga among galagaran magahimog dagkong butang nga dili mahimo sa tao. Karon mo pauli kami among balunon, among paglaom, gunitan ang pagtuo, hangtod di ko mo padayag, among masinati ang imong gisaad sa matag usa. Palini kining panimalay nga nagsubo. Ihatag kanunay ang kasiguruhan nga sa panahon sa ilang pagkinahanglan ikaw may pinakaduol nga ilang masangpit. Mao'y hulip sa presensya sa ilang minahal nga nawala o magtudlo na mo sa pagtutok sa unahon sa kapanahon, magkahiusa kami balik diha sa imong tiilan. Dawata nga mong pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. In behalf sa Bagoyado family, salamat kayo, no, Ashiraya and Pastor Maniego, Kuya Romy, Ma'am Nogra. We are so grateful nga naibsan man konti ang aming pakiramdam, no. And we are so great. Do you feel blessed, mga kaigsunan, tonight? Amen. No, we are so blessed. Puno, I'm so full. Napuno ko mga kaigsunan, no. You feel the emptiness that we felt. Na we know, uli ko ganina ba, nakaingon siya ko nga, ngawas balay, oy. No? Wala si Papa sa bed, si Mama nagdialysis, no? But that's life. We have to move forward because we look forward to the Lord's second coming, no?
We look forward to that day. Thank you so much for coming. Kada gabi, mga kaigsunan, gusto ta mabusog. We come here tonight. We still have Tuesday, no? Wednesday ang atong last night. Salamat mga kaigsunan. God bless us all. Sure ta mga kaigsunan, pastors and the directors and members of the family. Salamat kayo sa kindly help sa food. Lance and Kuya Don sa likod. So, picture ta. Alagsaon na kayo ni ato Pastor Banal. Shine, kindly help ang kulayan.